At so yun mga bossing, so for today's video natin ay ito nga, magpapasukat tayo ngayon ng salamin dito kay Roberto Cueva. So isa rin siya sa ating mga followers, and then meron din siyang FB page. So sa lahat ng mga gustong magpagawa ng salamin, steel works, stainless, or any aluminum works, glass works, ayan, dito lang kayo kay Roberto Cuevas mag-inquire, and then pwede rin kayo mag-message sa akin para ma-refer ko naman siya sa inyo. Yan. So bali yung papasukatan natin dito mga salamin is yung sliding window. So meron tayong 798 series, and then mga reflective glass yung gagamitin natin sa ating mga window. So yun yung mga uso ngayon mga bossing. Ayan. So bali meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6 windows, and then meron din tayo ditong sliding door na ilalagay dito sa may part na to para may access papunta doon sa may hallway palabas. Ayan. So yun mga bossing, so ito na yung pinaka-latest update natin dito sa ating project sa Cavite. So bali ito na nga, nakikabit na yung ating mga spandrel ceiling or yung ating mga eaves. Ayun, so bali ang ginamit natin dyan is metal spandrel. So bali yung size pala niyan mga bossing is 1 meter na. So mahaba na siya, so mas madali na yung installation niyan, no? So para mas mabilis yung paggagawa. And then dito naman sa part na to, so may canopy ulit tayong bubuuin. So nakikita niyo meron na yang mga soleras, no? So bali plywood na lang yung kulang. And then after na malagyan ng plywood, tsaka natin lalagyan ng mga bakal, i-welding natin dun sa pinaka I-beam. So ito nga pala yung ating canopy na isa yun. Yung canopy natin dito is 1 meter. Pag gumagawa tayo ng canopy mga boss, huwag natin kakalimutan yung groove or yung tawag dyan is drip mold. So ang purpose nyan, para yung tubig ay dyan lamang tutulo, hindi na siya aabot pa dun sa ating mga walls, hindi nagagapang yung tubig. Ayan mga bossing. And then dito naman yung ating garahe. So yan, nag-start na rin na magmasilya. Skim coat yung gamit natin dito. And then dito naman sa loob, sa may living room, ayan, nag-i-start na rin na mag-apply ng skim coat dito. So nakikita niyo mga bossing, bago ako magpa-skim coat, ang ginagawa ko, yung mga wall, pinapa-script ko yan. And then pinababasa ko, pinalilinis ko ng mabuti. And then bago mag-apply ulit ng skim coat, so nakikita ninyo, basa ulit siya. Pinababasa ko ulit ko yung wall para yung skim coat natin ay mas maganda yung kapit dun sa ating mga pader. Ayan mga bossing. So sa mga nagtatanong, kailan nga ba tayo pwedeng mag-apply ng skim coat sa ating mga new plaster wall? So kami mga bossing, as my experience, and syempre, based on my theory, and other theory na rin, galing sa ibang theory, pagkagaling sa palitada, nagbibilang kami ng 15 days or more, or higit pa, bago kami mag-apply ng skim coat. Hindi ako nagpapa-apply ng skim coat sa mga newly plaster. Halimbawa, pinalitadahan ngayon, kinabukasan, or ngayong araw na din na to, apply ng skim coat, hindi mga bossing. So, maganda rin naman sana yung purpose doon dahil kapit talaga yung skim coat. Ang problema, yung mga activity na nangyayari sa ating plastering. Kasi, kaya dumadaan ang plastering natin sa curing days, lumalabas pa yung mga cracks niyan. Like mga hairline cracks, and then yung mga cracks from a shrinkage. So maraming cracks na pwedeng lumabas doon sa ating mga wall. So pag nag-apply agad tayo ng skim coat, pagkatapos ng palitada, pag bumitak ang palitada, bitak din si skim coat. So yun yung bagay na iniiwasan nating mangyari. So kaya kinakailangan after or bago tayo mag-apply ng mga skim coat natin, make sure na na-cured na ng maayos yung ating mga plastering. Okay, so yun mga boss ang ating simple tips. So ewan ko lang sa iba mga boss kung anong diskarte nila. Ayan, dito naman sa may dining, yan kita nyo, skim coat na to lahat. Ayan o. So puno na ng masilya, liliyahin na lang to. Actually nililihan na ngayon. And then itong ating hallway, ayan, skim coat na rin lahat yan. Closet from master bedroom. Master bedroom, kompleto na rin masilya. Ayan. And then dito, bodega, kompleto na rin masilya. Tatakloban na lang yung kisame. And then nag-electrical na nga pala ako mga boss. Nag-wiring na ako nung last week. So bali, tatapusin na lang
O tatapusin ko na lang yung electrical pagbalik ko dito sa site. Ayan mga bossing. So ito, bedroom number 2, kompleto na. Ayan mga bossing. And then dito naman tayo, ang bedroom number 3, kompleto na rin ang masilya. Okay, so nalihan na to. So ready na to for primer. So bago naman natin to primeran, ipapalinis ulit natin yan mga bossing. Laundry area natin ay naka-skim coat na rin. And then dito, pag ganito may mga basa, may mga water, katulad nito, laundry. Ang gagamitin natin pang primer dito is solvent type. Liquid tile primer or Acrytex. Kasi mas magiging matibay yung mga pintura natin kapag ang primer natin ay solvent based or yung mga oil based primer. Huwag tayong gagamit ng mga latex paint or yung mga water based doon sa mga lugar na may tubig, especially yung outdoor. Ayan, outdoor. Basta outdoor, automatic, Acrytex or liquid primer para maganda. Okay mga bossing? Ayan.